So ayun guys, good day sa inyo. Ngayon ipagpapatuloy na natin yung pagkabit ng brake system dito sa ating Aerox B3. So natapos na nga natin lagyan ng 4-pot caliper na R1 at na-bleed na nga natin ng maganda. At ito guys, oh. Tigas na niya guys. So ngayon ikakabitan natin yung pandikod naman. At ito yung kakabit natin guys. Ito yung R55 yan. Na 2-pot caliper yan. Naka-separate yung bleeder niya, then pati yung banjo. Unlike dito sa R1 na 4-pot is magkasama guys, oh. So tingin ko mas madali mag-bleed dito kasi 2-pot lang. Then ito yung gagamitin natin brake hose na 2000 mm. Then ito yung bracket niya ng caliper tsaka ng swing arm. Pang NMAX B2 to guys. Then ito yung rotor disc na RCB na 230 mm. So ang nakalagay pa rin dito, stock pa rin yan. So ang mangyayari, babaklasin muna natin to guys, yung gilid, yung side bearing, kasi para matanggal natin yung brake hose, and then malatag natin na maganda-ganda. So ito yung gagamitin natin master. Bali ito guys, 15 mm yan. Sakto lang sa 2-pot yan. Pero ito kasi 17 mm eh. Sakto lang doon sa 4-pot. Pero sabi nila mas okay din naman yung 14 mm. Pero doon na tayo sa sigurado guys. So tara guys, kabit na natin. So ayun nga guys, dahil magpapalit tayo ng rotor disc, so obligado natin tanggalin yung gulo. Tara guys, baklasin natin. Spacer. Ayan guys, nilagyan natin ng dalawang lackwasser na stainless para umangat siya. So ayan, nalagay na natin yung rotor disc tsaka itong 2-pot caliper. Ayan, wala nang sabit niya guys. Dahil naglagay tayo ng spacer dito sa disc, isang lock washer tsaka isang flat washer para umangat yung rotor disc niya at para yung caliper i-adjust natin palabas. Kasi kung di nyo lalagyan ng spacer, hindi nyo paangatin tong disc, sasayad talaga yung caliper. So ito, makikita nyo yung clearance ng caliper tsaka ng mags. Ayan. Ayan. Sakto lang. Medyo pa nga medyo malayo pa ng konti, pero okay na yan, goods na yan. Kasi once na lackwasser lang ilalagay natin doon, baka kunting-kunti sasahid na rin So naglagay pa tayo ng isang flat washer. So ngayon ilalagay na natin yung brake hose guys. So muna babakasin natin guys.
Next natin guys, ito namang pinaka side. So ayun, natanggalan natin yung side fairings. Ito guys yung pinaka loob. Ayan. Ito yung brake hose. Then paikot siya. Ito. Ayan. Then papunta ron. Ayan. Ito guys. Ito yung hose na yan. So, ito natatanggal naman to. Ayan. Parang nakaklip lang yan. Then, i-press nyo lang. Dito guys, may radiator yan. Tatanggalin lang natin itong parang pinaka-clamp yan. Hindi natin mahugot eh. Ayan guys, na tanggalin natin yung caliper tsaka yung brake hose. Tingnan natin kung magkasing sukat ba ng yung Racing Boy itong stock hose. Ayan guys, medyo mas mahaba ng konti yung stock hose. Ayan. Mas mahaba ng konti. Siguro mga 2-1 mm parang ganun. Ito kasi 2,000 mm lang itong RCB. So, tingnan natin kung sakto naman doon sa caliper na ikakabit natin. Kailangan maglagay kayo ng teflon dito sa mga banjo bolt guys. Para iwas tagas na rin. Natatanggal naman to guys. Nga pala ito guys, ito bleeder tsaka yung banjo pwede nyo pagpalitan kasi magkasing size lang naman na thread yan. Yung bleeder pwede nyo lagay dito tapos yung banjo dito. So para sa akin dito ko ilalagay yung bleeder sa taas, then dito yung banjo para pag ganin yung brake hose. Kasi pag dito parang pa yan, hindi matatakloban tong pangalan. So ito guys, na ilagay na natin yung brake hose. Ayan. Yung mga kasamang goma yan eh. Ayan. So inipit lang din natin tsaka dito.
Then palisot doon. Ayan. Okay, pinasok dito. Tsaka yun. Then dito guys. Ayan. Bali ito guys, yung plastic clamp na yan. Nasa ilalim yan. Hinibabaw ko lang. Then itong hose, hindi ko pinadaan doon. Doon sa dati kasi talagang ano eh, kakapusin. Eh nakaganto pa naman yan. Ayan, nakapasok doon. Ayan guys, oh. Nakapasok dito. Sa may manibela. Katulad nun sa kabila. Kasi once na ano, kapos talaga. Medyo maiksi na konti. Mababaltak. Kasi kailangan nakaganyan yung ano, yung brake hose niya. Hindi pwedeng nakalawit. Parang ganito dito. Ayan. Sa kabila. So ginaya lang din natin. Ayan. So yun, naikabit na rin natin yung stoplight switch. Kaya yung adapter ng ano, stoplight. Ayan. So ngayon magbibilit na tayo guys. So yun. Ayan guys yung pinaka ano yan, tsura niyan. Dito nakapasok. Pares dito. Kasi kailangan nakapaling dito yung ano, pinakaleeg ng ano, bilog. Kasi pag nakalawit, tatama sa ano, sa fairings sa cowling. Ayan. So yun, bi-bleed na natin guys. Lagyan na natin ng fluid. So ito, gamitan na natin yung pangmalakasan natin guys. Panghigop ng bula, ng bubbles. Takpak mo lang yan. Then luwagan nyo yung bleeder. Pero yan, bumaba na guys yung ano, yung fluid. So maglalagay na tayo ulit. Ayan guys, may ano na, may nahihigop na ng bula. Dahan-dahan lang. Hintayin nyo lang guys mawala yung bula. Pag nag-solid na siya, tingnan nyo kung malambot pa, then doon kayo maghigop sa taas sa may master. Ayan guys, oh. Wala nang bula yan. Ibig sabihin, pwede nyo na yung higpitan to. So ngayon tingnan natin guys kung malalim pa rin. Lalim. May bula pa, oh. So ibig sabihin dito tayo hihigop ng bubbles ng bula. Dito tayo magbi-bleed. Luwagan nyo lang guys. Saktong luwag lang. Ayan. Then higop. Yun, ang dami, oh. Kita nyo. Yeah, pagka naubos na yan, matigas na yan guys. Dahan-dahan lang. Dami. Ubus na doon sa may caliper, dito na sa may master. So yun guys, oh, tigas na, oh. Ganun lang yung pag-bleed guys. So ayan, at inabot na nga tayo ng hapon.
So ayun guys, tapos na natin mag-bleed. Okay na yung mga preno natin. Yan. Tigas-tigas na. And then susunod natin is yung pagkabit ng stoplight switch. Ito guys, ayan. Ito yung kasama ng S1, ayan. Yan yung socket niya. Then ito yung tinanggal natin sa stock na master, ayan. So wala tayong puputulin dyan. Hindi rin natin kakatin o tatalupan. Bali ito na lang guys. Natatanggal naman to yung pinaka plastic na puti. Ayan, yung dalawang pina yan, hugutin lang natin yan. So ayan, nahugot na natin. Saka natin ipapasok dito guys. Ayan. Kahit na magkabaliktad yan, okay lang. So ayan, ipasok na natin guys. Ngayon, testingin natin kung nailaw ba yung pinaka brake light nya. Buksan natin. Ayan. So, preno natin. Ayan guys. Alright. Ayos. Magana. So, sunod naman natin is yung pangalawa ito. Ayan. Ito yung stoplight nya. Ayan. Hugutin lang ulit. Then ito yung pinakasaksakan ng brake light at stoplight. So yun lang guys yung pagkabit ng stoplight switch sa i-connect lang dito sa stock. Ito lalagyan na lang ng electrical tape yan. Mamaya lagyan natin ng electrical tape. So yun, balikan natin itong ginagawa natin kay Alexa. At inabot na nga tayo ng dilim kagabi. So pinagpatuloy na lang natin itong ngayong umaga. Ito guys, yung nilagyan ko na siya ng electrical tape yan. Then pinulupot ko na lang dito sa may manibela yung wire ng stoplight switch. Hindi ko na pinutol guys, sayang kasi pag pinutol. So pinulupot ko na, then nilagyan ko na lang ng cable tie. And then same lang dito sa kanan na yan. Electrical tape, then pinulupot, then cable tie. So okay naman. At pakita ko sa inyo guys yung yung pares na kung gumagana ba siya. So ito, buksan natin. Tingnan natin kung mag-start. Kabila naman. Then start. So yun, all goods naman yung ating wiring sa stoplight switch guys. At pakita ko ulit sa inyo yung ating ginawa dito sa tupat na yan. Ayan guys, yung ating tupat na caliper na R55. Then dito ko nilagay yung banjo bolt para sa brake hose. Then sa taas yung bleeder. Tapos dito sa ating rotor disc naglagay tayo ng spacer. Ayan. Black washer lang tsaka isang flat washer. Para hindi sumabit yung caliper. And then yun, yung brake hose na pagkaka-installation natin. Kung ano yung installation ng original is ganun din. Susundan nyo lang. Then dito sa loob yan. Bali sinorkat ko na lang dito guys. Dapat sa ilalim yan. Medyo kakapusin kaya sinorkat ko na lang din. Pinasok ko na lang dito sa mga lagayan talaga ng hose. Ayan. Bali dito ko siya pinalusot. Ayan. And then ito yung ating stoplight switch. Paano yung forma niya. Bali ginamit ko itong adapter na kasama ng S1. Para yung stoplight switch is nakahiga. Ayan. Hindi siya nakalawit dito. Then ganun din dito sa kaliwa. Ayan. Para hindi tumatama sa cowling. So ayun. So ayun guys, dyan nagtatapos yung ating video about sa caliper na 4-pot tsaka sa 2-pot na R55. Then ito, nakita nyo naman yung tsura ng ating S1. May vlog tayo dyan, yung drop down. At yung brake hose, kung paano natin pinalusot. Yung tsura ng caliper doon, paano hindi sasabit doon sa CNC Max na CT600. Ganun lang guys. Sana may natutunan kayo. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan guys, please subscribe na po kayo. Then, hit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin natin.
mga tutorial, mga DIY. Yun, salamat sa support na guys. Ride safe.